naapektuhan na itong Eastern o yung Bicol Region at Eastern Visayas. At kaninang alas 4 ng hapon, ang sentro ng bagyong Usman ay nasa layong 410 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Napanatili ang lakas ng hangin ng taglay ng bagyong ito, nasa 55 kilometers per hour, samantalang ang pagbugso ng hangin ay maabot pa rin sa 65 kilometers per hour. At inaasahan natin kikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At inyong papansin sa ating latest na image mula sa Himawari, ang mga makakapalang ulap ay naapektuhan na itong Bicol Region and Eastern Visayas. So, yun po, ay inaasahan po natin mula ngayon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas. At ito naman, nakikita nyo kumbaga isang linya ng kaulapat ay dulot po yan ng amihan kung saan naapektuhan ang Northern at Central Luzon. Ito ay close-up image na pinapakita ko sa inyo. Itong araw, tinuturo po niya yung sentro ng bagyo. Ito po. Kita-kita po itong bagyo mismo, pero yung kaulapan nauna na. So yung kaulapan, yung advanced cloudiness ay nauna na, pero yung bagyo mismo, yung sentro, ay nasa hulihan pa. Kaya bago mag-landfall ang bagyo, makakaranas na tayo ng pag-ulan. Dulot ng bagyo sa Visayas at ilang probinsya ng Bicol Region. Dahil sa bagyong Usman ay nakataas pa rin ang signal number 1 o Tropical Cyclone Warning Signal number 1. At ito ay sa Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Islands. At kasama na rin sa Aklan, Capiz, Northern Iloilo, Northern Negros Occidental, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, at Northern Cebu kasama ang Camotes Islands. Doon naman sa Mindanao, nasa ilalim pa rin ang Dinagat Island sa signal number 1. Kung saan ay ang inaasahan po natin sa mga lugar nito ay mga pag-ulan, may kasamang pagbukso ng hangin. At sa forecast track ni Bagyong Usman, sa ngayon ay medyo bumagal o mabagal ang pagkilos ng bagyo. Pero inaasahan natin na bibilis na itong pagkilos ng bagyo mula ngayon. At bukas ng hapon, December 28, lumakas ang bagyo. From tropical depression, inaasahan po natin magiging tropical storm. At malapit na po sa Eastern Samar ang sentro ng bagyong Usman. And Sabado ng hapon, nasa Sulusi ang bagyong Usman at humina ang bagyo. Inaasahan natin hihina na magiging tropical depression. Sunday ng hapon, nasa West Philippine Sea at malapit na po lumabas sa PAR. At sa December 31, bisperas ng bagong taon, nasa labas ng bagyo si Usman. At base sa ating mga data, sa forecast track, inaasahan natin magla-landfall bukas ng hapon sa Eastern Samar ang bagyo. Then susunod, dadaan sa northern part ng Leyte, tapos Panay Island, and then Sulusi, and then sa may northern part ng Palawan, West Philippine Sea, hanggang sa paglabas ng PAR. Ito naman, ibang inaasahan natin mga pag-ulan. Mamayang gabi, inaasahan tayo mga moderate to heavy rains sa Eastern Visayas, kasama na rin ang Central Visayas at Bicol Region. At bukas naman ng umaga, Friday, December 28, may mga pag-ulan tayong inaasahan, moderate to heavy rains sa buong Visayas, Bicol Region, at kasama na rin ang Mindoro, Quezon o Calabarzon, at kasama na rin ang Cagayan Valley at Aurora. Itong bandang lugar sa Northern and Central Luzon, ito'y dulot ng
tail end ng cold front at amihan. So kasi malayo kasi yung bagyo dito, bakit may nasa mga pag-ulan doon sa may lugar sa northern and central Luzon. Dahil po yan sa amihan at tail end ng cold front. Tapos Friday ng gabi, ay minasahan tayo ng moderate to heavy rains sa Bicol Region, Calabarzon, Mindoro, Romblon, Marinduque, at ganoon din, inaasahan natin moderate to heavy rains o light to moderate rains sa Cagayan Valley, and then sa Cordillera, Aurora. Sa Metro Manila, makakaranas tayo ng light to moderate rains. Bukas pa ng gabi po yan. So, ngayon, maganda pa naman sa Metro Manila, pero pagdating ng maaaring bukas ng hapon, ay makakaranas tayo ng maulan na panahon. At tandaan po, December 28, ito yung araw na inaasahan mag-landfall ang bagyo. Bukas ng hapon. December 29, yung bagyo, inaasahan natin nasa bandang Sulsi, yung sentro ng bagyo. So, December 29, Saturday, may mga moderate to heavy rains tayong inaasahan sa Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon. Light to moderate rains inaasahan pa rin sa Metro Manila. Light to moderate rains inaasahan sa Cagayan Valley and Cordillera and Aurora dahil pa rin sa amihan and tail end cold front. Sabado ng gabi, may mapag-ulan pa rin tayo inaasahan. Itong araw nito, medyo malayo na po ang bagyo. Nasa Sulusi ang sentro ng bagyo at inaasang papunta ito sa may Palawan sa Sabado, December 28. So ito mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Quezon at meron din sa Metro Manila mga pag-ulan, dulot po yan ng amihan at tail end ng cold front. Itong pag-ulan ito ay direct effect ng bagyo pero hindi naman gaanong naapektuhan itong ang Palawan sa Sabado ng gabi. December 30 na umaga, ang bagyo inaasa natin nandito na po sa West Philippine Sea. So yung concentrated ng ulan dulot ng bagyo ay nasa West Philippine Sea. So wala na pong indirect effect. Walang direktang epekto ng bagyo sa atin patungkol sa pag-ulan. Pero may pag-ulan pa rin tayo sa December 30, Sunday ng umaga sa Cagayan Valley, Cordillera, Quezon, and Bicol Region dahil pa rin sa tail end ng cold front at northeast monsoon. At ganoon din inaasahan sa Sunday ng gabi, may mapag-ulan doon pa rin sa lugar dahil pa rin sa northeast monsoon and tail end ng cold front. Sa Metro Manila ay sa Sunday ng umaga hanggang Sunday ng gabi ay fair weather po tayo with isolated light rains. So, ibang inaasahan natin sa mga data natin ng kalap, maaari po mayang gabi, 8 o'clock, next issuance ng severe weather bulletin natin, maaari po nasa itong Camarines Norte, Southern Quezon, Marinduque, and Southern Oriental Mindoro, kasama na rin Antique, rest of Iloilo and Guimaras, maaari po nasa mag-issue po tayo ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa mga lugar nito. And then, nabanggit ko kanina, inaasahan pa rin ang paglakas ng bagyo bago mag-landfall sa Eastern Samar bukas ng hapon. At inaasahan natin mula ngayon itong moderate to heavy rains na maaaring magdulot ng pagbaha at paggulan lupa sa Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, and Dinagat Islands. So paalala po sa ating mga kabayan na maging alerto at lumikas na po tayo dahil sa ito yung banta po ng landslide ng flash flood sa mga lugar, sa mababang lugar at ganun din sa malapit sa ilog. Ganun din na inaasahan natin, moderate to heavy rains sa lalabing bahagi ng Visayas, kasama na rin ang buong Bicol Region, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, and Quezon, bukas po yan. And sa Metro Manila, and kasama na rin ang Calabarzon and Mimaropa, inaasahan ang light to moderate rains to at times heavy, simula po bukas ng hapon hanggang Sabado. And dahil po sa bagyong paparating at malakas na hangin dala ng amihan, delikado po pumalaot sa buong baybaying dagat sa Northern Luzon,
eastern seaboard ng Central Luzon, sa eastern seaboard ng Southern Luzon, eastern seaboard ng Mindanao at kasama na rin ang mga lugar na sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1. And panghuli, inaasahan sa December 30 ng gabi o 31 ng December ng umaga, inaasang lalabas ng PAR ang si Bagyong Usman.